Magandang araw, nasa Crossmota Channel kayo. Sa buong kasaysayan, kung ano-anong mga makina na ang inilagay sa mga motorsiklo, mga internal combustion engine, maging ito man ay gasolina, diesel, gas generator at iba pa, pati na rin ang steam, electric at jet engines. Kung pag-uusapan ang internal combustion engine, napakaraming uri ng makina base sa pagkakaayos nito. Ibig sabihin, ayon sa dami at pagkakapwesto ng mga silindro. Simula sa mga pamilyar na inline, V-type at boxer engines, hanggang sa mga napakabihirang radial, W-type, H-type, at iba pa para sa mga motorsiklo. May tinatawag na square engine or square force sa Ingles, at ito rin ang pangalan ng ilang modelong makina na may ganitong motor. 4 ang silindro ng makinang ito na nakapwesto sa mga sulok ng parisukat. Tatalakayin pa natin ang konstruksyon nito sa susunod ng kwento. Ang ganitong makina ay nilagay lang sa ilang motorsiklo. Inaanyayahan ko kayong pag-usapan ang motorsiklo na may square 4 na makina. Umupo kayo, magiging interesante ito. Bago ko simulan ang kwento, lilinawin ko lang na ang square engine ay makina kung saan magkapareho ang diameter ng silindro at stroke ng piston. Sa kwentong ito, ang kwadratong makina ay tumutukoy sa pagkakaayos ng mga silindro o posisyon ng mga ito sa isa't isa. Ang ganitong makina ay isang pambihirang bagay sa teknolohiya at ito ay isang 4 na silindrong, 2 o 4 na takdang power unit na may 2 crankshaft na konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng mechanical na drive. Sa kwento, pinagsama ang 2 magkatabing twin engine na may 180 degree ignition angle para balansehin ang kwadratong makina. Ang mga twin na ito ay kontrafase at ang kwadratong 4 ay isang uri ng U-shape na makina. Heto ang animasyon nito. Sa totoo, 2 magkatabing inline na makina ito na parehong nagpapasa ng puwersa sa isang pangunahing baras. Ang bentahe nito ay walang gyroscopic effect dahil magkasalungat ang ikot ng mga crankshaft at nagkakabalanse, pati na rin ang posibilidad ng pag-unify sa mga inline na makina. Gayunpaman, may malaking kakulangan. Mas mura, magaan, at compact ang V-type na makina na may parehong silindro at dami at halos pareho lang ang lakas ng torque. Dahil sa pagiging komplikado, mahal, malaki ang sukat at mas mataas ang kinakailangang resources, ang ganitong uri ng makina ay naging sobrang bihira sa huli. Noong 1915 ginawa ng Pranses na si Ettore Bugatti ang unang U-type na makina sa mundo na tinawag na Bugatti U16. At ang layunin ay malampasan ang performance ng sariling gawa nilang inline 8 engine. Ang makina ay para sa aviation at may 16 na silindro. Ang makina ay may 24 punto, 3 litro displacement at 410 kabayong lakas. Sa panahon mula 1,915 hanggang 1,918 noong nakaraang siglo, tinatayang mga 40 ganitong power units ang planong gawin, ngunit parehong hindi naging matagumpay ang 2 bersyon ng makinang ito. Kaunti lang ang nailagay sa eroplano. Mas kaunti pa ang nakalipad noong 1917. Dumating sa Pransya ang delegasyon mula Estados Unidos upang pumili ng makina para sa Aviation Division ng Signal Corps at gagawin ito sa lisensya sa United States. Naging interesado sila sa U-16 agad binili ang lisensya para sa produksyon nito at sa huling dekada 1910 lumitaw ang makinang may disenyo ng U-16 mula Amerika. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, natigil ang kanilang pagdevelop sa Estados Unidos. Samantalang sa Pransya, nakuha ng kumpanyang Breguet ang lisensya para sa ganitong uri ng makina at ginawa nila ito noong unang bahagi ng dekada. 1920.
Unang lumitaw ang U-shape na makina sa kotse noong 1927. Sa Fiat 800 at 6 racing model nilagyan ito ng U-12 engine na 1.5 litro at may supercharger. Sa panahon ng pagsubok, ang makina ay nagbibigay ng 187 kabayo na pinakamataas na lakas sa 8,000 at 500 RPM sa pinakamataas na boost. Ang Fiat 806 ay lumahok lang sa isang Grand Prix ng Milan na 500 km noong Setyembre 4. 1,927 nanalo ito pero hindi na sumali sa mga sumunod na Grand Prix dahil sa di malinaw na dahilan. Isa pa itong uhugis na kotse. Ginawa ang kotse gamit ang chassis ng Type 35 Grand Prix at makina na pinagsamang dalawang pinalakas na straight 8 mula sa Type 35. Nabuo ang U-16 na may 3 tuldok 8 litro na kapasidad at 250 kabayo, ngunit hindi naging matagumpay ang disenyo. Ang U-16 ay naging sapat ang lakas, ngunit masyadong mabigat para sa isang sasakyang pampalakasan. Ganon din ang naging kapalaran ng pangalawang Bugatti na may ganitong disenyo, ang Type 47. Sa huli, dahil walang malinaw na pakinabang, itinigil ni Ettore ang pagdevelop ng mga makinang ganito. Noong dekada 30 nagsimulang gumawa ang kumpanyang Swiss na Sulzer Brothers ng diesel na U-12 para sa mga tren ng Riles. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, halos 10,000 Sherman tank ng Amerika ang nilagyan ng U-shaped diesel General Motors 6 na 1,046. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ilang tangke ng Unyong Sobyet ang nilagyan ng 16 silindro at 18 silindro na makina na muling dinisenyo mula sa General Motors engine. Bukod sa malalaking 12, 16 at 18 silindrong makina ng ganitong ayos, hindi rin masyadong sumikat ang bersyon na U4. Tanyag ito sa mga motorsiklo at dahil sa kakaibang 4 na silindro, tinawag itong square foam. Ginamit din ang makinang U2 sa ilang motorsiklo noong dekada 70 at 80. Magaling ang Kawasaki sa aspetong ito. Nanalo ang kanilang racing na makina ng 4 na World Championship sa 250cc at 4 sa 350cc. Lumabas din kalaunan ang ganitong makina sa Rotex at ginamit ng maraming kumpanya at racing teams. Medyo lumihis lang tayo. Balang araw, ikukwento ko ang U2 sa motorsiklo sa ibang episode. Kaya, ang Square 4, kilalanin natin ang mga motorsiklo na nilagyan ng ganitong makina. Ang unang motorsiklo na may square 4 sa frame ay ang British Ariel Square. Ipinakita sa Olympia Exhibit noong 1930. Nagsimula ang serye ng modelo noong 1931. Ang kahanga-hangang British na motorsiklo na ito ay sumailalim sa iba't ibang pagbabago hanggang 1950 o 30 sunod na taon. Natigil lang ang paggawa ng modelong ito noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil abala ang Ariel sa pagtulong sa tagumpay ng Britanya sa digmaan. Ginamit ng militar ang isang silindrong motorsiklo ng kumpanyang ito mula 1,931 hanggang 1,959 at 50 na umabot sa 15,639 unit ng square foam na nagawa. Gayunpaman, ang makinang ito ay pwedeng gawin ng walang problema sa ilalim ng tatak na BSA imbes na Ariel. Malalaman nyo ngayon kung bakit ang natatanging makinang ito ay dinisenyo ng mahusay na Briton na si Edward Turner. Si Edward ay ipinanganak noong 1900 at noong kabataan pa lang niya ay nahilig na siya sa paggawa ng makina at mga motorsiklo. Noong siya ay 24 na taong gulang. Naisulat na ng The Motorcycle ang tungkol sa kanya at sa overhead valve na single na ginawa niya. Matalino ang binata pero hindi siya mayaman. Upang kumita at hindi maalikabukan ang mga drawing niya, nagpasya si Turner na ialok ang ideya niya sa malalaking kumpanyang motorsiklo sa Britanya. Hindi nagustuhan ng pamunuan ng BSA ang mga ideya ni Edward at tinanggihan nila ang alok, pero ang kumpanya namang Ariel ay masayang tinanggap ang kanyang imbensyon. Makalipas ang ilang panahon, inimbitahan ng industrialistang si John Young Sangster na kilala rin bilang Jack Sangster at kontrolado ang Ariel, si Edward Turner, na sumali sa kumpanya. Dito nabuo ang natatanging Ariel Square 4, isang karismatikong Britanikong motorsiklo na idinisenyo bilang touring bike
para sa malalayong at komportabling biyahe, kahit kaya nitong magtala ng record. Ang makinang ito ay kilala sa kinis, kaunting panginginig, at mataas na pagiging maaasahan. Ngunit dahil pinalalamig ito ng hangin, nagkaroon ng issue sa sobrang init ng hulihang silindro. Noong 1931, 500cc ang makina ng Square 4, pero ginawa itong 600cc makalipas ang isang taon. Para mapalakas ang potensyal at magamit sa sidecar, ang 600cc model noong 1932 ay tumakbo ng 1,127 km sa 600 at 70 minuto sa test run na may average speed na 101 kph. Isa pang nakakatuwang estratehiya sa marketing ay ang test na 7 mula sa Ariel, kung saan 7 estudyante ang pinakiusapan na paandarin ito ng 7 ulit. Sa ika-48, sa 49 na beses umandar agad ang motorsiklo sa unang sipa. Ang 4F na bersyon ng motorsiklo ay ginawa hanggang 1,936. Noong 1,936 dahil sa sobrang init ng likurang silindro, binago ang makina at nagkaroon ito ng 975 kubikong sentimetro na kapasidad. Ang motorsiklong ito ay 4G ang modelo at ginawa hanggang 1,949. Noong 1,946 nilagyan ng teleskopikong tinidor ang harapang gulong ng aparatong ito. Ginawa ang bersyon nito mula 1,949 hanggang 1,953. May aluminum na ulo ng silindro ang makina at umaabot sa 35 kabayo ang lakas sa 5,000 at 500 ikot kada minuto. Ang Mark I ay umaabot ng 100 at 45 km/h na bilis. Ang huling bersyon ng Square 4 ay naging Mark II na ginawa mula 1,953 hanggang 1,950. Tumaas ang makina sa 40 kabayo at umabot sa 100 at 60 km/h ang bilis. Noong 1,950 itinigil ang paggawa ng karismatikong motorsiklong ito at lahat ng 4 na stroke na modelo ng Ariel. Dahil ito sa paparating na krisis ng industriya ng motorsiklo sa Britanya. Hindi nakasabay ang mahal at komplikadong Square 4 sa mas simple, magaan at mas murang mga motorsiklo noon. Ang kasunod na Square 4 na motorsiklo ay inilunsad noong 1,971 bilang Healey 1,000 Pat. Oo, isa na namang British na motorsiklo na kahawig ng mga Ariel at may direktang kaugnayan dito. Dalawang Briton at magkapatid, sina George at Tim Healey, ay mga mahilig sa motorsiklo at malalaking tagahanga ng modelong Square 4 mula Ariel. Noong dekada 60 ng nakaraang siglo, ang dalawang lalaking ito ay nagmoderno ng mga litrong 4-cylinder ng kumpanyang Briton at ang pinakaobra nila ay isang motorsiklo para sa sprint. Ang katumbas ng Britanya ng drag racing na may turbo na nagdoble ng lakas kumpara sa orihinal na makina gamit ang maraming piyesa mula sa Ariel. Noong 1,971 sinimula ng magkapatid na Healey ang paggawa ng Healey 1,000 isang bagong bersyon ng Square 4. Abala ang trabaho sa maliit na paggawaan sa Redditch, malapit sa Birmingham, na binubuo lang ng magkapatid na Healey, mekanikong si Paul Mayhew at isang sekretarya. 4 lang sila. Kakaunti lang ang nagawang produkto. Pagsapit ng dekada 70 luma na ang orihinal na disenyo mula sa Ariel. Plano ng magkapatid na ikabit ang modernong makina sa bagong chassis at inayos din nila ang Square 4. In-upgrade ng magkapatid na Healey ang oil pump, pinalaki ang filter at nagdagdag ng oil radiator para mapabuti ang pagpapadulas at paglamig. Tumaas ang makina mula 40 hanggang 52 kabayo dahil sa bagong camshaft at mas mataas na compression ratio. Ang na-upgrade na makina ay nilalagay sa frame na kahawig ng disenyo ni Fritz Egli. Hindi mo ba siya kilala? Heto ang pahiwatig sa kwentong ito. Isang magandang makina, 160 kilo ang bigat tuyo at kayang umabot sa 200 na pinakamataas na bilis. Unang ipinakita ang motorsiklo sa Earl's Court noong 1971
at maganda ang pagtanggap ng publiko. Nangyari ito habang may krisis sa industriya ng motorsiklo sa Britanya noong kalagitnaan ng dekada 70. Naiintindihan ng magkakapatid na hindi kayang makipagsabayan ng kanilang likha sa mga motorsiklong gawa ng Hapon. Nagsara ang paggawaan ng hili noong 1977 na may 28 lang natapos na motorsiklo. Balikan natin ng kaunti ang nakaraan. Taong 1968, Honda ang unang nagpakilala ng superbike sa 4 na pangunahing kumpanyang Hapon gamit ang modelong CB750 FO. Gaya ng iba noon, gusto rin ng Kawasaki gumawa ng pinakamabilis na production motorsiklo. Ngunit ayon sa Kawasaki, ang Mach 3 na may 500cc na 3 silindrong 2 stroke na inilabas noong 1969 ay hindi nakapantay sa performance ng Honda Inline 4. Paano malalampasan ang mga kakumpetensya ang malaking tanong ngayon? Naging abala ang kumpanya at noong 1971 inilabas nila ang Mach 4, 750cc Inline Triple at sumunod ang 900cc Z1 matapos ang isang taon. Sa kabila ng kompetisyon, noong 1972 lumitaw ang Kawasaki 750 Square FO, isang kawili-wiling motorsiklo na hindi pinansin ng pamunuan at nanatiling prototype lang. Pinangunahan ni Hiroyuki Matsumoto at mga inhinyero ang paggawa ng Mach, na layuning lumikha ng pinakamabilis, pinakamakapangyarihang produksyon motorsiklo at isang universal na modelo na may pinahusay na aerodynamics. Pinili nila ang 4 na silindrong square engine. Ito ay 2-stroke at para sa mas epektibong pag-alis ng init ay ginamitan ito ng liquid cooling na nagtanggal ng problema sa sobrang init ng mga likurang silindro. Posibleng kinuha ng mga Hapones ang ideya mula sa British na Ariel. Maayos ang paggawa ng prototype pero itinigil ito noong Agosto 1973 dahil sa paghigpit ng regulasyon sa usok sa Amerika. Hindi pumasa ang 2-stroke na Square 4 sa mga regulasyon, kaya naging ganap na makatuwiran para sa kumpanya na tumutok sa 4 na stroke na modelong Z1. Napakaikli ng naging kasaysayan ng modelong Kawasaki Square 4 750 sa kasamaang palad. Hindi lahat ng prototype sa mundong ito ay sinuswerte. Isa pang panahon ng kasikatan ng Square 4 ay nangyari noong ikalawang kalahati ng 70-S at unang bahagi ng 80-S. Noong panahong iyon, ilang tagagawa ang pumili ng makinang ito para sa Grand Prix motorsiklo. Malalaman ninyo ngayon ang naging resulta. Ang Suzuki ang payonero sa niche na ito. Ang Suzuki RG 500 ay naging racing icon noong 70-S. Lumahok ang motorsiklo sa 500cc Grand Prix mula 1,974 hanggang 1,980 at naging matagumpay na racing machine. Dahil sa 100 kabayo nitong lakas, magaan at madaling imaniobra ang Suzuki na kayang tumakbo ng 300 at 5 km/h sa tuwid na kalsada. Nanalo ang RG 507 sunod-sunod na titulo ng mga tagagawa at naging paboritong motorsiklo ng mga pribadong racer noong huling bahagi ng dekada 70. Inilunsad ang RG 500 noong 1976 na nagbigay daan sa mga pribadong racer na sumali sa World Championship. Namayani ang Suzuki sa 500cc World Championship noong 1976 at ang RG 500 ay nagtala ng 11 sa 12 unang pwesto mula 1,981 hanggang 1,984. Ginawa ang bagong RG 500 Gamma para sa karera. Lumabas ito noong 1981 at nanalo ng 2 sunod na championship. Dahil sa halos ganap na pamamayani ng Suzuki, ilang tagagawa ang nagka-interes sa Square 4 engine. Gayunpaman, ang paggaya sa matagumpay na disenyo ay hindi garantiya ng kaparehong tagumpay. Tanging Suzuki RG 500 lang ang maraming panalo at titulo sa gitna ng kasikatan ng bagong RG 500 Grand Prix. Noong 1985 nilikha ng Suzuki ang civilian na motorsiklong RG 500. Gamma, inilabas hanggang 1987. Sa katunayan, ito ay racing motorsiklo na inangkop sa kalsada gamit ang parehong square na 500cc na liquid-cooled na makina.
Noong kalagitnaan ng nakaraang siglo, mabilis umunlad ang motorsport at ilang racer ang gumawa ng sarili nilang motorsiklo para sa karera. Isa sa kanila ay si Giancarlo Morbidelli, isa sa iilang amateur na ang mga motorsiklo ay nagwagi ng maraming tagumpay. Unti-unting naging paggawa ng dekalidad na racing makina ang hilig na ito, kasabay ng 5 panalo sa 125cc at isa sa 250cc Grand Prix. Nagpasya si Giancarlo na sumali sa elite na 500cc klase. Noong 1979, inilabas ang Morbidelli 500 Square 4. May Square 4 na makina na may 130 kabayo ng lakas at nakakabit sa magaan na aluminum frame. Sinakyan ni Graciano Rossi, ama ni Valentina, ang motorsiklong ito. Kahit mas malakas ito kaysa Suzuki, mahina pa rin ang tagumpay ng 500 dahil sa mataas na sentro ng grabidad ng disenyo. Pinaglabanan ni Graciano ang buong season pero walang nakuha kahit 1 puntos sa Grand Prix. Ang next version ng 500 na V4 engine ay disappointing din. Noong 1979 ang kumpanyang Kawasaki na may karanasan na sa paggawa ng Square 4 ay nagpasya na gumawa ng Grand Prix na motorsiklo na may ganitong makina. Pagkalipas ng 1 taon, handa na ang motorsiklo at tinawag itong KR 500. Ang monocoque frame ay kahawig ng Morbidelli. Ang makina ay may 100 at 20 kabayo, 6 na bilis na transmisyon at kayang tumakbo ng hanggang 270 kpa. Noong 1980 ang KR 500 ay nagtapos sa ika-5 sa finals. Napansin ng mga racer na malakas ang makina pero mas mahaba at mga 15 kilo ring mas mabigat ang motorsiklo kaysa sa kalaban kaya nabawasan ang liksi. Noong 1981 pinagaan ang makina at inayos ang ilang problema sa aerodynamics at chassis. Pinakamagandang resulta ng taon ay 2 pwesto sa karera. Noong 1982 season, may bagong chassis ang motorsiklo. Kahit may mga pagbabago at pagpapabuti, hindi pa rin sumikat ang KR 500 sa karera, kaya itinigil ang paggamit nito matapos ang 1982. Itutuloy. Ang San Venero 500 Grand Prix ay kwentong Italyano ng tagumpay, teknolohiya at pagkabangkarote. Sa maikling panahon, nanalo ang San Venero ng 3 Grand Prix, isa sa 500cc at 2 sa 125cc. Itinatag ng negosyanteng tagapagtayo na si Emilio San Venero ang koponan dahil sa hilig niya sa karera at paghanga kay Giancarlo Morbidelli, isang kababayan niyang tagumpay sa paggawa ng mga sasakyang pangkarera. Noong Setyembre 1980 nagtatag si San Venero ng sariling koponan kasama ang maraming mahuhusay na inhinyero mula Morbidelli at Benelli. Sa kabila ng mga pagdududa, nagdesisyon siyang gumawa ng 2 uri ng motorsiklong pangkarera, 125 at 500. 125. Sa totoo lang, malinaw na panimulang klase ito. Bakit nga ba agad sumabak sa 500cc na klase kung saan mahigpit ang kompetisyon mula sa mga higante tulad ng Yamaha, Suzuki at Kawasaki? Dahil sa media, tulad ng sports television channels, YouTube at TikTok, mas naging tanyag ito ngayon sa bansa. Noon, Italianong television lang nagpapalabas ng 500cc Grand Prix races. Gusto ni Emilio na makita sa telebisyon ang motorsiklo na may apelyido niya sa fairing para maipromote ang negosyo niya. Hindi tiyak kung bakit napili ang Square 4 na makina. Maaaring naimpluwensyahan ito ng katulad na motorsiklo mula sa Morbidelli o baka naman mula sa Suzuki. Ang 500 ay nag-debut noong 1981 pero sa season na iyon, 2 karera lang natapos ng San Venera 500. May ilang source na tinatawag ang San Venera 500 na kopya ng Suzuki RG 500 pero may pagkakaiba sa makina. 2 ang crankshaft ng San Venera, 4 naman ang hiwalay sa Suzuki. Ang Italianong 500 na makina ay may 120 kabayo at kayang tumakbo ng 260 km/h. Noong 1982 nanalo ang motorsiklo sa Nagaro at naging kampeon ang San Venera. Dito sa track na ito, naganap ang malawakang protesta ng mga racer dahil sa lubak-lubak na kalsada at masikip na paddock.
15 factory racers ang tumangging sumali. Sila ang pinakamalalakas na kalahok. Ang pangyayaring ito ang nagbunsod ng panalo ng San Venero. Ngunit noon, nagsisimula ng lumala ang sitwasyon ng kumpanyang Italyano. Nagkaproblema ang team sa pondo dahil bumagsak ang negosyo sa konstruksyon ni Emilio. Dahil dito, napilitan si San Venera maghanap ng bibili ng team nila habang kasali sa Grand Prix ng Alemanya. Lahat ng kagamitan ng team ay kinumpiska ng mga sheriff ng korte. 2 sa 3 San Venera 500 Grand Prix motorsiklo ay napunta sa museo ng Hockenheim Racetrack at nananatili pa rin doon ang isa hanggang ngayon. Balik tayo sa Japan. Ang Yamaha ay naging matagumpay sa Grand Prix, lalo na sa 500cc gamit ang YZR. 500 na ginawa mula 1,773 hanggang 2,002. Gusto ko lang banggitin na sa mahabang panahong ito, ang YZR ay nilagyan ng mga makina na may iba't ibang disenyo. Interesado tayo sa 0W54 na version ng 81821 racing makina na Square 4. Si Tenny Roberts sa 0W54 ay nanalo ng sunod-sunod sa ikalawang round ng Grand Prix ng West Germany at ikatlong round ng Italy noong 81. Pagkatapos nito, sunod-sunod na kamalasan ang nagpaabot kay Roberts sa ikatlong pwesto ng season. Si Barry Sheene na sumali gamit ang Square 4 mula ika-4 na yugto ng Grand Prix ng France ay nanalo sa huling yugto ng Grand Prix ng Sweden. Sa huli, itinigil ng kumpanyang may magkakrus na tuning fork ang Square 4 noong 82 at lumipat sa mas magaan na V4. Pagkatapos ng 1,787, hindi na ginamit ng mga tagagawa ng motorsiklo ang U4 na makina sa kanilang mga produkto. Ang ekonomiyang kapakinabangan ang nag-ayos ng lahat. Sa karera, mas nagwagi ang magagaan at malalakas na disenyo ng makina tulad ng inline. Sa paggawa ng motorsiklo para sa sibilyan, mas pinili ang simpleng makina. Ang U4 na mas mahirap gawin, mas mabigat at mas magastos ay naging bahagi na lang ng kasaysayan. Sa ngayon, walang palatandaan na may anumang tatak ng motorsiklo na naghahanda ng makabagong bersyon ng Square 4 sa frame ng motorsiklo. Dito nagtatapos ang kwento ko, mga kaibigan. Ako si Crossmoto ng channel na ito at lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Kung wala ang oras ninyong ginugol sa panunood, like at share, mawawala ng saysay ang aking pagsisikap. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel gamit ang mga detalye sa description. Hanggang sa muli, paalam.